Sa loob ng 10 sunod-sunod na taon, isang bullfrog lang ang binibili ng isang lalaki tuwing namamalengke. Dahil isa siyang pipi at bingi, hindi na nakipagtalo sa kanya ang tindera. Pero ang mga binibili niyang bullfrog, hindi niya kailanman kinain. Sa halip, ipinapakain niya ang laman nito sa isang makamandag na ahas. Walang sino man ang nakakaalam na 10 taon niyang maingat na inalagaan ang ahas na ito, para lang ipaghiganti ang kanyang kasintahan na brutal na namatay. Noong taglamig, 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang kasintahan ay pinaghuhubad, at walang awang iniwan sa isang abandonadong gusali. Natuklasan ng mga pulis, nasa may bandang balagat ng babae. May mga sugat na tumagos dulot ng isang kawit. Ang kanyang tiyan ay hiniwa rin gamit ang isang blade, at bumuo ng isang kakaibang disenyo. At ang mas nakakalungkot pa, ang babae ay brutal ding ginahasa bago mamatay. At hindi lang isa, kundi 3 o higit pa ang gumahasa sa kanya. Kahit na may nakitang mga bakas ng body fluid sa kanyang katawan. Dahil sa matagal na pagkakabilad, hindi pa rin nakuha ang DNA ng salarin. Ayon sa investigasyon, ang biktima ay kinilalang si Huang Shu, 17 anyos, isang estudyante ng dance class sa Provincial Art School. Noong una, inakala ng lahat na ito ay isang karumal-dumal na kaso ng pagpatay. Pero pinabulaanan ito ng resulta ng autopsiya. Sa loob ng ilong at lalamunan ng babae, may mga bakas na iniwan ng pagkakadiin ng isang bagay. Ito ay nagpapahiwatig na namatay siya dahil sa suffocation. Ngunit nakitaan din ng bakas ng pestisidyo ang kanyang sikmura. At ang pag-inom ng pestisidyo ay karaniwang senyales ng pagpapakamatay. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ang babae ay pinatay o nagpakamatay. Bukod pa rito, sa kanyang sugat sa balaget, hindi lang dugo ng isa pang lalaki ang nakita, kundi nakakuha rin sila ng kaunting dugo ng baboy. Dugo ng tao na may kahalong dugo ng baboy. Napakakakaiba talaga ng kasong ito. Ang mga pulis na walang ideya kung paano lulutasin ang kaso, ay nagpatuloy na lang sa paghahanap ng mga clues sa crime scene. Habang iniimbestigahan ang background ng biktima na si Huang Shu, lumalabas na, noong bata pa si Huang Shu, naghiwalay ang mga magulang niya. Ang nanay niyang nagpalaki sa kanya ay nasangkot sa isang pyramid scheme. Mula noon, wala nang naging balita tungkol sa kanya. Kaya naman, sa tiyuhin na lang niya tumira si Huang Shu. Hindi nagtagal, napunta ang investigasyon ng mga pulis sa tiyuhin niyang ito. Dahil hindi rin pala ito mabuting tao. Hindi lang siya sag-apa sa sugal. Ginawa pa niyang kasangkapan sa pagkakakitaan si Huang Shu. Ipinakilala niya ito sa mga mayayamang lalaki, sa pagkukunwaring magiging sekretarya. At hindi nagtagal, may namatay na. Hindi na naglakas loob pang maglihim ang tiyuhin. Agad niyang sinabi na Yin Peng ang pangalan ng mayamang lalaki. Kaya naman, pinuntahan agad ni Captain Feng ang lalaki. Dapat sana'y pangunahing sospek si Yin Peng sa kasong ito. Pero sa mismong araw ng pagkamatay ni Huang Shu, nasa business trip pala siya sa ibang